Nagsimula sa isang bulag na babaeng nagngangalang Sarah ang nakatira mag-isa. At sa mga nakalipas na araw ay nakaramdam siya ng matinding paghihirap dahil sa pakiramdam na may tao sa loob ng kanyang bahay. Patuloy na namumuo ang takot hanggang sa marating niya ang kanyang punto ng pagkawasak ng kanyang kinatatakutan. Dahil sa kawalan ng pag-asa, bumaba siya sa silong, umakyat sa isang upuan, at naghanda na gawin ang hindi inaasahan. Ngunit nang tila handa na siyang huminto, isang misteryosong tao ang lumabas mula sa dilim, at sinipa ang upuan. Pagkatapos ay inilabas ng lalaki ang isang set ng mga kagamitang medikal at kinuhanan pa ng mga litrato si Sarah habang nahihirapan siyang huminga. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nawalan ng kuryente. Kasabay nito, sa ibang lugar, ang kakambal ni Sarah na si Julia, ay biglang naramdaman na parang naninigas ang kanyang lalamunan at hindi siya makahinga ng maayos. Bilang kambal, ang dalawa ay may malalim na koneksyon. At agad na naramdaman ni Julia na may nangyaring kakilakilabot kay Sarah. Kinabukasan, pagkatapos ng 6 na buwan na hindi niya nakikita ang kanyang kapatid, hiniling ni Julia sa kanyang asawang si Isaac na ihatid siya papunta sa bahay ni Sarah, na medyo malayo. Ngunit pagdating nila, walang sumasagot. Madilim ang bahay dahil walang kuryente sa kapitbahayan simula pa noong gabi at hindi rin sinasagot ni Sarah ang mga tawag ni Julia. Sa huli, binasag nila ang salamin sa pinto ng kusina para mabuksan nila ito mula sa loob. Sinuri ni Julia ang kwarto sa itaas, ngunit walang tao roon. Bumaba si Isaac sa silong at ang kanyang nakita ay nag-iwan sa kanya nagulat. Patay na si Sarah. Ilang sandali pa, bumaba rin si Julia, at siya ay nalungkot sa nakitang bangkay ng kanyang kakambal na kapatid. Tumawag sila ng pulis at di nagtagal ay dumating ang isang ambulansya upang kunin si Sarah. Ipinaliwanag ni Julie at Isaac ang lahat sa detective na si Inspector Dimas. Si Sarah ay dumaranas ng degenerative sakit sa mata, isang kondisyon na unti-unting sumasira sa kanyang paningin at nagdulot sa kanya ng bulag 1 taon na ang nakalilipas. Si Julia ay may parehong sakit, at ang kanyang sariling paningin ay lumalala rin. Iginiit ni Julia na hindi gagawin ni Sarah ang hindi kapanipaniwala dahil sa kanyang pagkabulag. Hindi siya nalulumbay tungkol sa kanyang kondisyon at sa katunayan ay umaasa siyang maoperahan sa sandaling makahanap ng donor. Dahil doon, nagpa siya si Inspector Deus na suriing mabuti ang kaso at alamin kung talagang pinatay ni Sarah ang sarili niyang buhay o pinatay ng ibang tao. Pagkaalis ni Deus at ng mga pulis, biglang bumalik ang kuryente at isang kanta ang nagsimulang tumugtog sa bahay, ang parehong kantang tila binuksan ni Sarah bago siya namatay. Agad na naramdaman ni Julia na may mali. Alam niyang kinasusuklaman ni Sarah ang kantang iyon. Kaya bakit niya ito gagawin bago gumawa ng ganoong bagay? Iyon lang ay lalong nagpapahinala kay Julia na si Sarah ay hindi namatay sa sarili niyang kamay at maaaring may ibang pumatay sa kanya. Mabilis na sinubukan ni Isaac na pagkalmayan siya, na ipinapaalala sa kanya na ang sobrang stress ay maaaring lalong magpalala ng kanyang paningin. Pansamantala, silang dalawa ay nanatili sa bahay ni Sarah habang hinihintay ang resulta ng autopsy. Kinabukasan ay dumalo sila sa libing ni Sarah. Hindi nagtagal, isa sa mga kapitbahay ni Sarah, isang lalaking nagngangalang Blasco, ay dumating na may dalang mga bulaklak na ipinadala ng kanyang asawa. Tila mabait siya, at nalaman ni Julia na ang kanyang anak na si Leah ay malapit kay Sarah at madalas na humihiram ng mga libro mula rito. Labis ang hinanakit ni Leah sa pagkamatay ni Sarah kaya ayaw na niya bumaba ng kotse. Pagkaalis ni Blasco, tumayo si Julia sa puntod ni Sarah at sinabi sa kanya na pinatawad na niya ang lahat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Julia ang isang kamay na nakapatong sa kanyang balikat at tinakala niyang si Isaac iyon. Ngunit nang lumingon siya, ang kanyang asawa ay nakatayo sa may kalayuan at nakikipag-usap sa tagapag-alaga ng sementeryo. Pag-uwi nila, bumalik si Inspector Deus dala ang ulat ng autopsy. Ayon sa forensic doctor, walang kakaiba. Muling binanggit ni Julia ang kakaibang kanta, ngunit ipinaliwanag ni Diaz na walang ibang fingerprint ang natagpuan sa bahay. Sa madaling salita, wala pa ring ebidensya na si Sarah ay pinatay. Iminungkahi rin niya na si Julia ay makipag-usap sa isang kapitbahay na dating tumutulong kay Sarah, isang matandang bulag na babae na nagngangalang Soledad. Para makarating sa kanyang bahay, kailangan lang ni Julia na sundan ang isang lubid na nakaunat sa likod bahay, isa na itinakda ni Sarah upang pagdugtungin ang dalawang tahanan. Pagdating ni Julia sa bahay ni Soledad, humingi ng paumanhin ang matandang babae dahil hindi siya nakadalo sa libing ni Sarah. Ipinaliwanag niya na mga 1 taon na ang nakalipas, noong unang nawalan ng paningin si Sarah, madalas silang mag-usap. Gayunpaman, sa nakalipas na ilang buwan, halos hindi na sila nagkikita dahil nagsimula ng gumugol ng oras si Sarah kasama ang mga bagong kaibigan mula sa pasilidad ng Bowman, isang lugar na idinisenyo para sa mga taong bulag. Nang walang pag-aaksayan ng oras, nagpa siya si Julia na pumunta agad doon. Pumasok siya sa silid-bihisan kung saan nagtitipon ang ilang bulag na babae. Casual sila ay nag-uusap tungkol kay Sarah at sa kanyang kasintahan, binanggit na silang dalawa ay magkasama ng buwan at nanatili pa sa isang hotel na tinatawag na Romeo. Kalaunan, napagtanto ng mga babae, na nakatayo si Julia doon. Isa sa kanila ay biglang nagsabi na naaamoy niya ang amoy ng isang lalaki sa isang lugar na malapit kay Julia. At tama nga siya, mayroong talagang isang lalaki sa malapit, tahimik na nagmamasid mula sa dilim. Agad na tumakbo si Julia, hinabol siya sa isang madilim na pasilyo at papunta sa isang drainage area.
Ngunit bago pa niya ito mahuli, kinuhanan lang siya ng misteryosong lalaki ng litrato at naglaho. Mula sa sandaling iyon, lalong lumala ang paningin ni Julia. Pag-uwi niya sa bahay, sinabi ni Julia kay Isaac na naniniwala siyang ang kasintahan ni Sarah ang tunay na mamamatay tao. Kumbinsido siyang lihim silang binabantayan nito sa lahat ng pagkakataong ito sa pagkakataong ito. Nang makita kung gaano ka-stress at nabigla ang asawa niya, hinimok siya ni Isaac na itigil na ang pag-iimbestiga at umuwi na lang. Ngunit ayaw payagan ni Julia. Iginiit niya na dapat silang manatili sa isang hotel sa halip, sinasabing gusto niyang magpahinga. Sa totoo, hinikayat niya si Isaac na mag-check-in sa Hotel Romeo para maipagpatuloy niya ang paghahanap ng mga clue. Habang ipinaparada ni Isaac ang kotse, dumiretso si Julia sa reception desk at nakita ang resibo ng bukong mula noong nakaraang linggo sa ilalim ng pangalan ni Sarah. Sa kasamaang palad, hindi matindaan ng receptionist ang lalaking nag-check-in sa kanya. Malapit, isang teknisyan ng hotel na nagngangalang Chris Pulo ang tahimik na pinapanood si Julia mula sa malayo. Maya-maya, umupo si na Julia at Isaac para sa hapunan sa restaurant ng hotel. Nang lumayo si Isaac para gumamit ng banyo, isang waiter na nagngangalang P ang lumapit kay Julia. Nagkamali siya ng akala si Sarah. Naalala ni P na si Sarah ay nanatili sa hotel mga isang linggo na ang nakalipas at nakausap niya ito sa restaurant. Nang panahong iyon, nakasuot siya ng pantikip sa mata dahil kakatapos lang niya sa operasyon. Ayon sa kanya, binanggit ni Sarah na kapag gumaling na siya, planuhin niyang bumalik sa Hotel Romeo muli. Natigilan si Julia sa pagkarinig nito. Wala siyang ideya na sumailalim na pala ang kanyang kapatid sa operasyon sa mata. Tinanong ni Julia kung naaalala ni Per ang kasintahang kasama niya o kung ano ang hitsura nito. Sa kasamaang palad, hindi masyadong matandaan ni P. Ang naaalala lang niya ay ang lalaki ay may napaka-ordinaryong mukha. Ang mga mababait na tao ay madaling makalimutan. Hindi nagtagal pagkatapos noon, bumalik si Isaac sa mesa. Sa wakas ay sinabi ni Julia sa kanya ang lahat ng kanyang natuklasan, kasama na ang katotohanan na nanuluyan si Sarah sa hotel isang linggo na ang nakalilipas. At tila sumailalim na sa operasyon sa mata sinubukan ni Isaac na pakalmayin siya at ipinaliwanag na nakausap niya talaga ang doktor sa mata ni Sarah, si Dr. Roman. Ayon sa doktor, ang operasyon ni Sarah ay nabigo. Nabigla si Julia nang marinig ito, lalo na't hindi pa ito nabanggit ni Isaac noon. Sa sandaling iyon, ang kanyang paningin ay biglang nagsimulang lumiit lalo. Naniniwala si Isaac na maaaring pinatay ni Sarah ang sarili niyang buhay dahil hindi niya nakayanan ang depresyon matapos malaman na nabigo ang operasyon. Marahil ay hindi niya talaga matanggap ang ideya na manatiling bulag. Gayunpaman, hindi pa rin maalis ni Julia ang kanyang hinala tungkol sa kasintahan ni Sarah. Lalo na't hindi ito samipot sa libing. Iminungkahi ni Isaac na maaaring iniwan ng lalaki si Sarah matapos mapagtanto na hindi na siya mapapagaling. Gayunpaman, nakita ni Julia na imposibleng tanggapin ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Habang naghahanda silang umalis, muntik nang mabangga si Julia ng isang dumaang kotse. Lubhang lumiit ang kanyang paningin. Kaya halos hindi na niya makita kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Pagkatapos bumalik mula sa hotel, nangako si Isaac kay Julia na hindi niya hahayaang mawala ang kanyang paningin. Ngunit tinanggap na ni Julia ang posibilidad na matulad siya kay Sarah. Kinabukasan, plano nilang mag-check out sa hotel at bisitahin si Dr. Roman upang suriin ang lumalalang kalagayan ni Julia. Habang dinadala ni Isaac ang mga bagahe papunta sa kotse, nilapitan si Julia ng hotel technician na si Crespallo. Ipinaliwanag niya na nalaman niya ang tungkol sa pagkamatay ni Sarah mula sa pahayagan at sinabing maaaring mayroon siyang isang bagay na pag-aari niya. Pinangunahan ni Criso si Julia pababa sa basement ng hotel at ipinaliwanag na ilang oras pagkatapos mag-check out si Sarah, nakakita siya ng isang set ng mga susi sa ilalim ng kama sa kwarto nito. Malinaw din naaalala niya na pumunta si Sarah sa hotel kasama ang isang kasintahan. Sa isang oras, nakita pa niya ang lalaking nagpark ng kotse malapit sa gusali. Gayunpaman, binalaan ni Chris si Julia na may nakakabahala sa lalaking iyon. Ang kanyang mga mata ay may malamig at nakakabahalang tingin. Kasabay nito, ang lalaki ay tila halos hindi nakikita sa isang kakaibang paraan. Ang kanyang presensya ay parang walang laman, parang anino na hindi napapansin ng mga tao. Ayon kay Chris, isang taong tulad na madaling gumalaw sa mundo hindi napapansin dahil bihirang maalala ng mga tao ang kanyang mukha. Hindi nagtagal marinig ito, muling naramdaman ni Julia ang presensya ng misteryosong lalaking nanonood. Sa kanya mula sa likuran. Mabilis siyang lumingon at sinubukan siyang habulin, ngunit nawala ito muli. Ilang sandali pa, nakasalubong niya si Isaac. Hiniling ni Julia kay Isaac na ihatid siya sa parking lot kung saan niya pinaniniwalaang naroon ang kotse ng lalaki. Ngunit si Isaac, na nabigla na sa nakikita niyang lumalaking paranoia ni Julia, ay sinabihan siyang manatili sa kotse habang papunta ito sa security guard para humingi ng kuhan ng CCTV sa parking lot. Naghintay si Julia ng ilang sandali, ngunit hindi na bumalik si Isaac. Dahil sa pag-aalala, sa wakas ay naglakad siya papunta sa security post para hanapin siya. Iginiit ng gwardya na walang humingi ng kuhan ng CCTV. Pagkatapos, biglang kumurap at nag-distort ang mga screen ng monitor. May pumutol ng mga cable ng CCTV at pinatay ang kuryente. Sa dilim, tahimik na kinuha ng mahiwagang lalaki ang hard drive na naglalaman ng mga recording ng parking lot.
Pagkatapos nito, ang mamamatay tao ay bumalik sa basement kung saan naliligo si Chris at pinatay siya sa pamamagitan ng kuryente. Samantala, nagulat si Julia sa pulisya na ang kanyang asawa ay dinukot ng parehong misteryosong lalaki na nagnakaw din ng mga recording ng CCTV. Pinangunahan niya ang dalawang opisyal pabalik sa silong kung saan nagtatrabaho si Chris. Habang papunta roon, napadaan si Julia sa tabi mismo ng pumatay. Ngunit tulad ng inilarawan ni Chris kanina, ang presensya ng lalaki ay napakawalang malay kaya hindi siya napansin ni Julia. Kahit ang mga tao sa paligid ng hotel ay tila walang kamalayan sa kanya. Nabigla ang mga pulis nang matuklasan nila ang bangkay ni Chris. Naniniwala si Julia na ang pumatay ay pumatay sa kanya para maalis ang isang saksi dahil si Chris lang ang taong nakakaalala sa hitsura ng lalaki. Dahil sa takot at takot, lalo na't nawawala pa rin si Isaac, muntik nang himatayan si Julia. Ang kanyang paningin ay patuloy na nanlalabo hanggang sa halos wala na siyang makita. Mabilis na dinala siya ng mga pulis sa ospital para masuri ni Dr. Roman ang kanyang mga mata. Matapos suriin ang kanyang kondisyon, ipinaliwanag ni Roman na si Julia ay kailangang operahan sa lalong madaling panahon. Ang tanging pagkakataon para mailigtas ang kanyang paningin ay ang makahanap ng donor para sa isang cornea transplant. Pagkatapos lumipas ng ospital, muling dumalaw si Julia kay Soledad. Habang dumadaan sa ospital kanina, sandaling napansin niya ang isang bulag na pasyente na inaalagaan ng isang nurse na nagngangalang Devon. Nang dumating si Julia sa bahay ni Soledad, tinanong niya kung may alam ba ang matandang babae tungkol sa kasintahan ni Sarah. Sa kasamaang palad, sinabi ni Soledad na hindi pa niya nakikita o nakikilala ito. Sa halip, sinimulan ni Soledad na ibahagi ang sarili niyang kwento. Ilang taon na ang nakalilipas, iniwan siya ng kanyang asawa at ang kanilang nag-iisang anak na lalaki, si Angel. Di nagtagal pagkatapos noon, nawalan na ng paningin si Soledad. Sa loob ng maraming taon, nanatili si Angel sa kanyang tabi at inalagaan siya. Ngunit kalaunan, napagod siya sa responsibilidad at biglang umalis. Hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pag-aalaga sa kanyang ina nang mas matagal pa. Nang gabing iyon, tinawag ni Inspector Deus si Julia na may dala na agarang balita. Napansin ng isang patrol officer ang ilang nakasindi na kandila sa loob ng bahay ni Sarah. Agad na nagmadaling pumunta sina Julia at Diaz. Hinanap ni Deus ang itaas na palapag at nakatuklas ng isang liham na isinulat ni Isaac, habang si Julia ay pababa sa silong. Sa puntong ito, tuluyan nang nawala ang paningin ni Julia. Siya ay ganap na bulag. Habang naglalakad siya sa silong, bigla niyang nahawakan ang isang katawan na nakasabit sa harap niya. Kasabay nito sa itaas, binasa ni Deus ang liham at nabigla sa kanyang nahanap. Nang marinig ang sigaw ni Julia mula sa silong, nagmadali siyang bumaba upang pakalmayan ito. Ilang sandali pa, bumalik ang kuryente. Sa ilalim ng liwanag, lumitaw ang katotohanan. Nakasabit doon ang katawan ni Isaac. Mabilis na ibinalik si Julia sa ospital. Kinabukasan, dumating si Inspector Deus dala ang mahalagang balita. Matapos suriin ang sulat kamay, kinumpirma ng pulisya na ang liham na natagpuan sa silid tulugan ay isinulat nga ni Isaac. Sa liham, humingi ng tawad si Isaac kay Julia at inamin na mayroon siyang karelasyon kay Sarah sa nakalipas na 6 na buwan. Ipinapakita rin sa kanyang mga record sa telepono ang madalas mga tawag sa pagitan nilang dalawa. Batay dito, napagpasyahan ni Diaz na si Isaac ay lihim na sumusunod kay Julia. Naniniwala rin siya na sinubukan ni Isaac na burahin ang ebidensya sa pamamagitan ng pagnanakaw ng mga recording ng CCTV. Sa huli, di umano'y ginawa ni Isaac ang hindi inaasahan dahil hindi niya matanggap ang pagkamatay ni Sarah at nakaramdam ng labis na pagkakasala sa pagtataksil sa kanyang asawa. Ang marinig ang lahat ng ito ay lubos na nadurog si Julia. Bulag na at nadurog ang damdamin, kailangan na niyang harapin ang katotohanan na tinapos ng sarili niyang asawa ang buhay nito matapos makipagrelasyon sa kanyang kambal na kapatid. Sa kabila ng lahat, sa wakas ay nakahanap si Dr. Roman ng donor, at si Julia ay sumailalim sa operasyon sa mata na lubos niyang kailangan. Pagtatapos ng pamamaraan, ang mga mata ni Julia ay dapat manatiling natatakpan ng mga benda sa loob ng isang buong linggo upang protektahan ang mga ito mula sa liwanag. Dahil wala nang natitirang tao sa kanyang buhay, nagpasya siyang manatili sa bahay ni Sarah habang nagpapagaling. Nangako si Dr. Roman na magpapadala ng nurse araw-araw upang tumulong sa pag-aalaga sa kanya. Bago umalis ng ospital, gumawa si Julia ng isang kahilingan. Hiniling niya na manatili muna ang bangkay si Isaac sa ngayon. Plano niyang ayusin ang libing nito kapag gumaling na ang kanyang mga mata. Nang ibalik ng mga staff ng ospital si Julia sa bahay ni Sarah, hiniling niya sa kanila na subukan ang mahiwagang susi na naiwan ni Sarah sa bawat pinto sa bahay. Kakatwa, wala itong kasya sa kahit sino sa kanila. Pagkalipas ng ilang oras, dumating na rin ang nurse na itinalaga ni Dr. Roman. Ang pangalan niya ay Ivan, ang parehong nurse na nakilala ni Sarah noon. Si Ivan ay naghanda ng pagkain para kay Julia, inayos ang ilang bahagi ng bahay, binigyan siya ng gamot na pantulog kung sakaling mahirapan siyang magpahinga, at nagbigay ng pager para madali niya itong makontak kung kailangan niya ng tulong. Matapos gabayan si Julia sa kama, nagpaalam si Ivan at umalis bandang alas 9 ng gabi. Nang gabing iyon, habang natutulog si Julia, bigla niyang narinig na may pumasok sa kanyang kwarto. Sa kanyang isipan, nakikita niya sina Isaac at Sarah na magkasama, kinukutya siya habang patuloy sa kanilang pag-iibigan.
Sinubukan pa nga ni Isaac na tanggalin ang mga benda sa kanyang mga mata, ngunit di nagtagal ay nagising siya at napagtanto na isa lamang itong bangungot. Dumating na ang umaga, gayunpaman, nagsimulang maramdaman ni Julia na may nakatayo sa labas ng kanyang silid. Nakumbinsi siya na ang mahiwagang lalaki ay nasa loob ng bahay. Walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang pager para tawagan si Ivan para humingi ng tulong. Mabilis din siya na ginabayan palabas ng bahay upang ligtas siyang makatakas. Samantala, ang mahiwagang lalaki ay nanatiling nakatago sa malapit, tahimik kinukuha ang susi na nakasabit sa bahay. Nang ligtas nang nasa labas si Julia, dumating si Ivan at sinubukang pakalmayan siya. Iminungkahi niya na ang kanyang naranasan ay maaaring isang masamang pakiramdam lamang o isang hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos nito, maingat niyang ibinalik ang mga benda sa kanyang mga mata at pinaalalahanan siyang panatilihing nakapikit ang mga ito upang protektahan ang mga ito mula sa liwanag. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mag-adjust si Julia sa kanyang pansamantalang pagkabulag. Sa tulong ni Ivan, unti-unti niyang natututong umasa sa kanyang iba pang mga pandama at naging pamilyar sa ayos ng bahay. Habang tumatagal, lumilipas ang panahon, silang dalawa ay lalong nagiging malapit. Madalas na hinihikayat ni Ivan si Julia na labanan ang kanyang mga takot at maniwala na ang kanyang paningin ay gagaling. Di nagtagal, 4 na araw na lamang ang natitira bago tuluyang matanggal ang mga benda. At hindi na makapaghintay si Julia na makita muli ang mundo. Isang gabi, silang dalawa ay magkasamang nakaupo nagsasalo-salo habang ginuganitan ni Julia ang unang pagkakataon na nakilala niya si Isaac. Habang naging emosyonal ang pag-uusap, nagsimulang isipin ni Julia na ang lalaking nakaupo sa harap niya ay si Isaac mismo. Sa sandaling iyon, yumoko siya at hinalikan si Ivan. Halos agad-agad, napagtanto niya ang kanyang nagawa at humingi ng tawad. Hindi rin komportable si Ivan sa sitwasyon, dahil naniniwala siyang hindi nararapat para sa isang nurse na halikan ang kanyang pasyente. Nagpasya siyang kokontaken ang hospital at hihiling na palitan siya. Nang gabing iyon, nagising si Julia mula sa isa na namang nakakagambalang panaginip, habang inaabot niya ang kanyang singsing sa kasal sa mesa sa tabi ng kanyang kama. Bigla niyang napansin ang isang bagay sa malapit. Naramdaman niya ang mga kagamitang medikal at pati na rin ang presensya ng misteryosong lalaki na naghahanda ng hirenggilya na puno ng likido. Habang papalapit ang lalaki sa kanya, nakilala ni Julia ang amoy ng katawan nito at agad na tumakbo palabas ng bahay. Sa kagustuhang humingi ng tulong, napunta siya sa tahanan ng kapitbahay ni Sarah na si Blasco, na ipinasok siya sa loob para ligtas na makapasok. Habang lumalayo si Blasco para kunin ang kanyang telepono, narinig ni Julia ang eksaktong tunog na narinig niya mula sa susi na pag-aari ni Sarah. Nang mapagtanto ito, mabilis na kinuha ni Julia ang susi at nakumbinsi na si Blasco ang lalaking matagal nang nagmamasid sa kanya, ang palihim na nagnakaw ng susi ni Sarah. Hindi nagtagal, bumalik si Blasco at sinimulang hawakan si Julia nang hindi naaangkop. Dahil sa pakiramdam na nanganganib, mabilis na nagdahilan si Julia at hiniling sa kanya na ikuha siya ng maiinom, umaasa na bibigyan siya nito ng pagkakataong makatakas. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, tumakas siya at nagtago mula sa kanya. Nang makatakas siya, inontak niya si Ivan at hiniling na tulungan siya. Dumating si Ivan at dinala si Julia sa kanyang bahay. Nang nasa loob na sila, tinawagan niya si Inspector Deus, ngunit nalaman niyang ang inspector ay hindi magdo-duty hanggang alas 7 ng umaga. Dahil walang madaling tulong na magagamit, iminungkahi ni Ivan na manatiling kalmado si Julia at magpalipas ng gabi sa kanyang bahay. Habang sandaling humahakbang palayo si Ivan paalis, may biglang lumapit kay Julia. Si Leia iyon, ang anak ni Blasco. Nakita niya si Julia na tumatakbo palayo sa bahay ng kanyang ama at palihim na sinundan ito papunta sa bahay ni Ivan. Mabilis na ipinaliwanag ni Leia na ang kanyang ama ay hindi ang mapanganib na lalaki iniisip ni Julia na siya nga. Ayon sa kanya, si Blasco ay isang nag-iisang lalaki lamang na natukso sa kaakit-akit ni Julia. Gayunpaman, ang taong palihim na nagmamasid kay Julia at kumuha ng susi ay sa totoo lang ay si Leia mismo. Bilang matalik na kaibigan ni Sarah, maraming alam si Leia tungkol kay Sarah dahil madalas silang mag-usap. Pagkatapos isiniwalat ni Leia ang isang bagay na mas nakakabahala. Sinabi niya kay Julia na ang tunay na kontrabida sa likod ng lahat ay si Ivan. Ayon kay Leia, ang paningin ni Sarah ay naibalik na sa dati pagkatapos ng kanyang operasyon. Ngunit sadyang binulag muli siya ni Ivan sa pamamagitan ng pag-inject ng mga kemikal sa kanyang mga mata habang natutulog ito. At ngayon ay plano niyang gawin din ang parehong bagay kay Julia. Ipinaliwanag ni Leia na nakita niya si Ivan na naghahanda ng hirenggilya at napagtanto na balak niyang i-inject si Julia habang ito ay natutulog. Isiniwalat din ni Leia ang katotohanan tungkol kay Isaac. Bagamat may karelasyon si Isaac kay Sarah, mahal pa rin niya si Julia ng lubos. Ang liham na nagpamukha sa kanya, na nagkasala ay sinulat sa ilalim ng pressure mula kay Ivan, na pumilit sa kanya na umamin upang i-frame siya. Sa katotohanan, si Ivan ang pumatay kay Isaac at nag-arrange ng kanyang kamatayan upang magmukhang siya ang nagkitaw ng sarili niyang buhay. Dagdag pa ni Leia na minsan ay nakakita siya ng isang bagay na nakakatakot sa loob ng bahay ni Ivan. Ang mga dingding ay natatakpan ng nakakagambalang mga litrato ni na Julia at Sarah. Upang patunayan ang kanyang kwento, ipinaliwanag ni Leia na ang mahiwagang susi na iniwan ni Sarah ay ang susi sa lihim na silid ni Ivan.
Nang sandaling iyon, biglang bumalik si Ivan. Mabilis na nagtago si Leia upang maiwasang makita. Sa kasamaang palad, kinuha na ni Ivan ang susi. Ilang sandali pa, habang naghahanda siya ng tsaa, tahimik na lumabas si Leia at sinabihan si Julia na magtago sa banyo para sa kaligtasan. Nagpasya si Leia na haharapin niya mismo si Ivan, umaasa na papatayin niya ito at makukuha ang susi. Ilang sandali pa, isang malakas na kalabog ang umalangaw-ngaw sa bahay. Hindi nagtagal pagkatapos noon, mahinahon pa ring lumapit at tinawag si Julia na lumabas bago lumamig ang tsaa. Desperado nang malaman kung ano talaga ang nangyari, sumugal si Julia. Kahit dapat manatili ang kanyang mga bendahin ng 4 na araw pa, dahan-dahan niya tinanggal ang mga ito at sinubukang idilat ang kanyang mga mata. Laking gulat niya nang makakita na siya. Nang marinig ang paglipat ni Ivan sa ibang silid, tahimik na lumabas si Julia ng banyo. Ang nakita niya ay labis na natakot. Ang mga dingding ay natatakpan ng mga litrato nila ni Sarah. At ang malakas na kalabog na narinig niya kanina ay hindi isang pag-aaway. Si Ivan ang pumatay kay Leia. Ang kanyang katawan ay nakahiga doon na may saksak na kutsilyo sa kanyang bibig. Nabigla sa nakakatakot na eksena. Mabilis na tinakpan muli ni Julia ang kanyang mga mata at nagkunwaring bulag pa rin siya. Nang bumalik si Ivan, sinabi niyang natatakot siya dahil biglang dumating kanina ang anak ni Blaso. Nang hindi nagpapakita ng anumang pagkakasala, casual na hinugot ni Ivan ang kutsilyo mula sa katawan ni Leia. Dahil sa kain na hinala pa rin, dahan-dahan niyang inilapit ang kutsilyo sa mga mata ni Julia upang subukan kung nakakakita ba siya. Iginiit ni Julia na nabigo ang kanyang operasyon at bulag pa rin siya. Sa puntong ito na ito, ang katotohanan tungkol sa lalaki ay naging malinaw. Hindi talaga siya si Ivan. Hindi siya ang nurse na inaakala ni Julia. Siya, ang mamamatay tao. Pagkatapos ay nagkunwari ang mamamatay tao na tatawag kay Dr. Roman, na sinasabing aksidenteng natanggal ni Julia ang kanyang mga benda. Ipinaliwanag niyang kasalukuyang dumadalo si Roman sa isang komperensya at hindi babalik hanggang sa susunod na linggo, kaya dapat magpahinga na lang muna si Julia. Siyempre, ang tawag ay ganap na peke. Matapos itago ang katawan ni Leia sa kanyang lihim na silid, ang mamamatay tao ay kain na hinala pa rin. Para subukan si Julia, palihim niyang tinulo ang isang pampasigla sa inumin nito para makita kung iinuman talaga nito. Sinubukan ni Julia na manatiling kalmado at bigyan ng oras ang sarili. Ipinagpatuloy niya ang pag-uusap, at tinatanong kung bakit tila nagmamalasakit ito sa kanya. Inamin ng mamamatay tao na, mula noong sandaling naghalikan sila, nakaramdam siya ng kakaibang pagnanais na manatiling malapit sa kanya, kahit na matagal na niya itong lihim na pinagmamasdan bago pa iyon. Kalaunan, hinimok niya si Julia na inumin ang tsaa na inihanda niya. Humingi muna si Julia ng asukal at nang magkaroon ng pagkakataon, mabilis niyang pinalitan ang baso, ngunit agad na naghinala ang mamamatay tao. Napansin niya ang maliit na panginginig sa ibabaw ng tsaa at napagtanto na ang mga baso ay napalitan na. Sa sandaling iyon, pinilit niya si Julia na sumunod sa kanya papasok sa kanyang lihim na silid. Doon, inutusan niya ito na buksan ang isang freezer. Sa loob, nakatuklas si Julia ng isang bagay na nakakatakot. Ang tunay na nagyayelong katawan ni Ivan ay nakaimbak doon. Sa wakas ay isiniwalat ng mamamatay tao ang kanyang tunay na damdamin. Pagod na siya sa mundo, sawang-sawa na sa pamumuhay kasama ng mga taong patuloy siyang binabaliwala. Para sa kanya, ang buhay ay laging tahimik at hindi nakikita. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala niya si Sarah. Nang mabulag ito at tinulungan niya itong alagaan, may naramdaman siyang hindi pa naranasan noon. Dahil hindi siya makita ni Sarah, binigyan niya ito ng atensyon nang hindi hinuhusgahan ang kanyang itsura. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang kinilala siya. Gayunpaman, nang matuklasan niya na si Sarah ay sumailalim sa operasyon upang maibalik ang kanyang paningin, nagpanik siya. Habang natutulog ito, tinurok niya ang mga kemikal sa mga mata nito, na muling nabulag ito. Hindi niya maaaring hayaan si Sarah na makita kung ano talaga ang hitsura nito. Naniniwala siya na kung mananatiling bulag si Sarah, patuloy itong magbibigay pansin sa kanya. Kalaunan, napagtanto ni Sarah na bumalik na ang kanyang pagkabulag at muntik nang magdesisyong wakasan ang kanyang buhay, bagamat nag-alangan siya sa huling sandali. Sa puntong iyon, nagpa siya ang mamamatay tao na wala na siyang pagpipilian kundi ang patayin siya dahil nagsimula nang maghinala si Sarah na siya ang may pananagutan sa kanyang kalagayan. Kung pumunta siya sa pulisya, lahat ay nabunyag. Ngayon, plano niyang panatilihing bulag din si Julia, dahil sa kanyang isip, mas komportable ang mga bagay-bagay sa ganoong paraan. Pagkatapos ibinalik niya si Julia sa bahay ni Sarah. Pagdating nila, tinanggal niya ang mga benda sa mga mata nito. Gayunpaman, biglang naglaho muli ang paningin ni Julia. Hindi dahil sa may tinurok siyang kahit ano, kundi dahil lumalala ang kanyang kalagayan natural dahil sa stress pagkatapos ng operasyon. Nang lumabas ang mamamatay tao sa kotse, biglang nilock ni Julia ang pinto at pinaandar ang makina. Pinaandar niya ang kotse at pinaharurot ito sa dulo ng eskinita. Habang nagpupumilit ang mamamatay tao na umakyat sa nasirang kotse, si Julia ay nakatakas. Dahil humihina na ang kanyang paningin, siya ay desperadong naghanap hanggang sa matagpuan niya ang lubid na patungo sa bahay ni Soledad. Sa paniniwalang ito ang pinakaligtas na lugar na kanyang maaabot, sinundan ni Julia ang lubid at tumakbo doon para sa milong.
Ngunit mabilis na napagtanto ng mamamatay tao ang kanyang ginawa. Alam niyang lumiliit na ang paningin ni Julia, inakala niyang susundan niya ang lubod na nagdurugtong sa dalawang bahay. Nang marating ni Julia si Soledad, sinubukan niyang gamitin ang telepono para tawagan ang pulisya. Ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, pumasok ang mamamatay tao sa bahay. Kumuha si Julia ng isang maliit na kutsilyo mula sa mesa at itinutok ito sa kanya. Pagkatapos ay may isang nakakagulat na nangyari. Narinig ni Julia ang mamamatay tao na tinatawag ang kanyang ina. Sa wakas ay lumabas ang katotohanan. Ang pumatay ay si Angel, ang matagal nang nawawalang anak ni Soledad, na nawala ilang taon na ang nakalilipas. Inakusahan ni Julia si Angel ng muling pagbulag kay Sarah at pagpatay kina Sarah at Isaac. Ngunit bago pa man mangyari ang anumang bagay, biglang sinaktan ni Soledad si Julia at nawalan ng malay. Isa pang katotohanan ang nabunyag sa sandaling iyon. Hindi kailanman naging bulag si Soledad. Kahit si Angel mismo ay nagulat nang matuklasan ito. Sa loob ng maraming taon, si Soledad ay nagkunwaring bulag upang si Angel ay manatili sa kanya at patuloy na alagaan siya. Matapos iwan ng kanyang mapang-abusong asawa ang pamilya noong unang panahon, natatakot din siyang mawala ang kanyang anak. Sa pamamagitan ng pagpanggap na walang magawa, umaasa siyang hindi siya iiwan ni Angel. Ngunit si Angel kalaunan ay napagod dahil sa mga taon ng kalungkutan at responsibilidad. Sa wakas ay iniwan niya ang kanyang ina dahil hindi na niya kaya ang pasanin. Ngayon, matapos matuklasan na ang kanyang ina ay nagsinungaling sa kanya para lamang mapanatili ang kanyang atensyon, si Angel ay tuluyang nalunod sa galit. Walang pag-aalinlangan, itinurok niya ang parehong kemikal sa mga mata ni Soledad. Napilitang maranasan nito ang tunay na pagkabulag sa unang pagkakataon. Nang magkamalay si Julia, natagpuan niya ang kanyang sarili pabalik sa silong ng bahay ni Sarah. Mahinahong tiniyak ni Angel sa kanya na malapit na siyang maging permanente na bulag. At kapag nangyari iyon, mananatili siya sa tabi niya habang buhay. Ngunit tumanggi si Julia na tanggapin ang kapalarang iyon. Sinabi niya sa kanya na mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa gugulin ang kanyang buhay kasama ang isang psychopath. Nang marinig iyon, si Angel ay nagalit. Sa kanyang galit, hinamon niya si Julia na wakasan ang kanyang buhay doon mismo sa lugar kung saan parehong namatay sina Isaac at Sarah. Hindi matanggap ni Julia ang sarili na gawin ito. Nang makita ang pag-aatubili na iyon, biglang sinipa ni Angel ang upuan mula sa ilalim niya at pagkatapos ay niyakap siya. Sinusubukang patunayan na hindi siya mabubuhay nang wala siya. Napagtanto ni Julia na kailangan niyang makipaglaro sa kanyang kabaliwan kung gusto niyang mabuhay, mahinahon siyang tumugon at hinayaan ang sandali na magpatuloy. Nang yumuko si Angel upang halikan siya, sinamantala ni Julia ang pagkakataon. Kinuha niya ang kutsilyo na nakasuksok sa kanyang damit at sinaksak siya sa hita. Mabilis niyang nilock ang pinto ng basement at sinubukan na tumakas sa bahay, ngunit ang kanyang pananaw ay lalong lumalabo, at lahat ng pinto at bintana ay nailak na ni Angel. Dahil wala nang matatakbuhan, tinawagan ni Julia si Inspector Deus at nagmakaawa ng tulong. Ipinaliwanag niya na ang tunay na pumatay ay nasa loob ng bahay ni Sarah at hindi siya makatakas. Ngunit biglang naputol ang tawag. Pinutol ni Angel ang linya ng telepono. Ilang sandali pa, pumasok siya sa pinto at hinabol siya. Napagtanto niyang hindi siya matatakbuhan, pinatay ni Julia ang kuryente sa bahay para hindi makakita ang dalawa. Sa kadiliman, naglaban silang dalawa ng marahas, nagsasaksak at nag-aagawan sa loob ng bahay. Hindi nagtagal nagsimula ang kabuluhan, dumating sina Inspector Demes at ilang pulis. Buhay pa rin si Julia. Agad na nakatutok ang mga flashlight at armas kay Angel. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, lahat ay nakatingin ng diretso sa kanya. Ang atensyon na lagi niyang hinahangad ngayon ay bumalot sa kanya ng lubusan. Ngunit sa halip na kasiyahan, ang sandaling iyon ay pumuno sa kanya ng takot at takot. Dahil sa pakiramdam na siya ay nakulong at alam na mahaharap sa matinding parusa, ang mamamatay tao ay sa wakas ay piniling wakasan ang sarili niyang buhay. Matapos ang lahat ng nangyari, ang kinalabasan ay nananatiling malungkot. Ang mga mata ni Julia ay hindi na mailigtas, at sa susunod na umaga, siya ay permanenteng mabubulag. Kalaunan, hiniling ni Julia kay Dr. Roman na dalhin siya sa bahay ng mga patay upang makita niya ang kanyang asawa sa huling pagkakataon. Habang tinitingnan niya ang mga mata ni Isaac, may napansin siyang kakaiba sa mga ito. Doon isiniwalat ni Dr. Roman ang katotohanan. Si Isaac ang nag-donate ng kanyang mga mata sa kanya. Nang marinig ito, napaiyak si Julia, lubos niyang namimiss ang kanyang asawa, at alam niyang malapit na siyang mawala sa paningin magpakailanman. Nagmadali siyang maghanap ng salamin upang matingnan niya ang mga mata ni Isaac sa huling pagkakataon. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.